The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na may nakilalang bata na ampon di umano ng kanyang kapitbahay, kung saan pinaniniwala ang mga aswang ang mga naninirahan dito. Ako si Jenna at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Tahimik ang pamumuhay naming mag-asawa sa probinsya nung una at balak naming bumuo ng pamilya, ngunit hindi kami magkaanak. Nagbago ang lahat nang may lumipat na mag-asawa sa aming bayan. Pinaniniwalaan ng karamihan sa amin na may pagkaaswang ang mag-asawa dahil simula nang sila ay lumipat ay maraming nababalitang namamatay sa aming bayan. Ang alam ko ay dalawa lang silang lumipat, kaya naman laking gulat ko nang may kumatok sa aming bahay. Isang batang babae ang nagpakilala bilang Mia at ayon sa kanya ay lumayas siya sa mga umampon sa kanya. Itinuro niya ang bahay ng aming bagong kapitbahay at sinabing tumakas siya dito at nais niyang magtago sa amin kung aming papayagan. Nag-alala ako at agad na sinabihan ng aking asawa na tulungan si Mia dahil halata sa itsura ng bata na mukha itong hindi naaalagaan ng maayos. Pumayag naman ng aking asawa at agad na kinalma ang bata. Nang tanungin namin siya ay nagulat kami sa kanyang sinabi. Dahil mga aswang daw ang umampon sa kanya at tumakas siya dito dahil balak na daw nilang ipamana sa kanya ang pagkamaligno nila. Dinakip daw siya ng mga ito sa kabilang bayan matapos niyang makitang patayin ang kanyang tunay na mga magulang. Tumindig ang balahibo sa aking katawan at nagdasal na hindi kami puntahan ng mga kapitbahay nung gabing iyon. Sa takot din kasi ni Mia ay nagtago siya sa ilalim ng kama at nagtalukbong ng kumot para daw hindi siya maamoy ng mga umampon sa kanya. Kinabukasan ay nagulat kami nang mabalitaang narinig daw sa buong bayan ang nakakahilakbot na alulong kinagabihan. Tila may mga tumatakbo daw na mabangis na hayop sa kakahuyan na para bang may hinahanap. Dun ko napagtanto na iyon ay ang mga umampon kay Mia. Ilang linggo ang lumipas at nagplano ako kung paano poprotektahan si Mia sa mga aswang kung sakaling mahanap siya ng mga ito. Naisip kong hindi habang buhay ay makakapagtago si Mia sa amin. Agad kong sinabi kay Tonton na nais kong tulungan si Mia. Buo din ng loob ni Tonton na tulungan ng bata, lalo na't napalapit na ito sa amin. Trinato na namin siyang sariling amin dahil dumating siya sa aming buhay kung kailan nais naming magkaanak. Kaya naman ginawa namin ng paraan para maprotektahan siya. Gabi-gabi kaming naglalagay ng asin sa paligid ng aming bahay para hindi kami lapitan ng aswang. Nagsabit din kami ng mga binasbasang mantika para maalerto kami kung lalapit ang mga ito. Tuwing nakakarinig kami ng kaluskos sa gabi, ay tinatago namin agad si Mia. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang takot at doon namin napagtanto na hindi mawawala ito hanggat kami ay hindi nakakaalis sa aming lugar. Doon naisip ni Tonton na baka dumating ang panahon na kailangan naming lumaban. Kaya naman nilabas ni Tonton ang kanyang itak para handa kami sa pagkakataong matunton nila si Mia. Balak na din naming lumipat ng tirahan nun at nagsabi kami sa iba naming kapitbahay. Lingid sa aming kaalaman ay nakatunog na pala ang mga umampon kay Mia. Napansin namin na umaaligid sila sa aming bahay nang mapansin ni Tonton
na nagalaw ang asin na nakapalibot sa aming bahay. Doon namin napagtanto na malamang ay naghinala ang mga ito dahil bigla kaming naglagay ng mantika at proteksyon sa paligid ng aming tirahan. Agad kaming pinapasok ni Tonton sa loob ng bahay dahil hihingi siya ng tulong sa ibang kapitbahay namin. Pinag-ingat ko siya dahil baka sundan siya ng mga aswang at nagtalokbong lang kami ni Mia sa kwarto habang naririnig na umaaligid ang mga aswang sa labas. Nagyakapan kami ni Mia habang naririnig ang mga alulong sa labas ng bahay. Pakiramdam namin ay ilang oras nang hindi bumabalik si Tonton kaya nag-alala na kami. Maya-maya ay nakarinig ako ng kumakatok sa pinto at naisip sumilip ni Mia. Ngunit bago pa niya mabuksan ng pinto ay pinigilan ko siya dahil nakita ko sa bintana ang isang aswang na sumisilip sa loob. Maya-maya ay narinig ko si Tonton na sumisigaw para tawagin ang atensyon ng aswang. At doon bigla naming narinig ni Mia ang kanilang labanan. Nang sumilip ako sa labas, ay nakita ko ang isang hugis sa sahig na duguan. Ngunit dahil sa dilim, ay hindi ko sigurado kung si Tonton ba ito o isang aswang. Tahimik akong umiiyak at nagdadasal na sana buhay pa ang aking asawa, ngunit hindi ko mahanap ang lakas para alamin pa. Doon ko napansin na si Mia na mismo ang dumampot ng itak na nasa loob at siya ang lumapit sa pinto. Nang bigla itong bumukas, ay sumigaw si Mia at agad na sinaksak ang nagbukas nang hindi tinitignan kung sino ito. Sa kasamaang palad, ay si Tonton pala ang nagbukas ng pinto. Tumumba ang aking asawa sa labas at humagulgol si Mia dahil mali ang kanyang naatake. Kinalma siya ni Tonton at sinabi niyang napuruhan din siya ng mga aswang at alam niyang hindi iyon sinadya ni Mia. Binilinan lang niya kami na wag iwan ng isa't isa at maging isang tunay na pamilya. Huli na ang lahat nang dumating ang ibang mga kapitbahay na hiningan ng tulong ni Tonton. Agad na pinuntahan ang bahay ng mga aswang, ngunit nakatakas na ang mag-asawang nakatira dito. Nang ilamay si Tonton, ay nangako kami ni Mia na tutuparin ang hiling ng aking asawa. Ilang taon na ang lumipas at pinagmamalaki kong anak si Mia at patuloy kaming namumuhay ng tahimik. Hindi ko lang aakalain na ang pinapangarap naming anak ni Tonton ay magiging isang dating ampon ng aswang.